Para sa ating pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo'y magre-resume sa ating ah, pag-aaral mula sa ating exposition sa ah, aklat ni Apostle Paul kay Timoteo. At ating buksan ang ating Biblia sa First Timothy chapter 1 at ating basahin ang verses 5 hanggang sa 7. Ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Ang ilan ay lumihis mula rito at bumaling sa walang kabuluhang pag-uusap na nagnanais na maging mga guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ng kanilang sinasabi, maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. So, tayo nga ay nagbabalik dito sa ating pag-aaral at purihin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos na tayo ay makakapag-resume ulit dito sa pag-aaral natin sa letter of Paul to Timothy, dito sa First Timothy. So, kung ating re-reviewin yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, ang proper order and conduct of the church were the main purpose of Paul's letter to Timothy. At nais ni Apostle Paul dito na may promote ang sound teaching and instruction sa iglesia ng Ephesus. Ephesus yung iglesyang pinamumunuan ni Timothy sa aklat na ito. At dito nakita rin natin sa mga last natin na merong charge si Apostle Paul kay Timothy upang sawayin or atasan ang ilang tao na magturo ng ibang aral. So makikita natin doon na it indicates na merong mga tao dito na nagtuturo ng ibang mga aral sa iglesia ng Ephesus. And we can say that some have strayed uh, from this sound and sound teaching and instruction at sila ay nagpro-promote ng fruitless discussion na kung saan ito'y nakakaapekto sa iglesia at nagdi-disrupt ng order of the church. At Paul is writing Timothy to command him to stop these people in what they are teaching. At in this early part of the letter pa lamang ay nandun na kaagad yung immediate na pagdideal ni Apostle Paul sa issue na ito. So kung inyong matatandaan, dito nga nabanggit natin last time na makikita natin sa letter na ito na na-skip or wala yung part na kung saan ay may mga greetings pang may pagbati pa na mahabang pagbati pa si Apostol Pablo sa mga kanyang mga readers. Dito, he immediately deal with the issue na patungkol sa mga nagtuturo ng mga ibang aral. So, dito sa in verse 3 and 4, Paul ordered Timothy to stop these people from teaching other or different doctrine na nagpo-promote nga ng improper stewardship. At dito naman sa verses 5 to 7 na ating binasa is a new sentence that presents Timothy's task. Ito yung nagpe-present 5 to 7. Nagpe-present ito ng task ni Timothy in contrast to the negative results produced by the false teachers. Ngunit ang ating focus lamang sa umagang ito is yung verse 5, which highlights the goal of the command given to Timothy. And the goal is love. Ito yung na-highlight dito. The goal is love. And verse 6 to 7, God willing sa mga susunod nating pag-aaral is the result naman that is produced by the false teachers. So itong 5 to 7, makikita natin yung contrast between yung
uh, the good teaching na napoproduce nito is love, and yung bad or false doctrine naman ay tinuturo ng mga uh, nagtuturo ng ibang aral na nagre-resulta naman ng bad or mga iba't ibang kaguluhan sa kanilang iglesia. Our focus today is verse 5, which is the goal of Paul's command to Timothy, na kung saan itinuturo niya kay Timothy ang goal ng proper administering of ministry. The goal is love. Love is the goal na tinutukoy dito. When a person is saved, love should manifest in his life and conduct. It should follow na kung ang isang tao ay naligtas, love will manifest in his life and conduct. First is love to God and the love to the people of God. At diyan nga napapaloob yung pinakadakilang kautusan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao ng Diyos. Love stands to proper respond to God's grace. Kung ang isang tao ay tunay ngang naligtas, magpuproduce ito ng pag-ibig sa kanyang puso at ito ay in response sa grace, God's grace na natanggap niya sa grasya ng ating Panginoong Diyos na naigawad sa kanya. So ito ngang si Apostle Paul as a servant of God and Timothy who leads the church, this conduct of love manifest in them. Tunay na sa mga tao ng Diyos, tunay na sa mga totoong lingkod ng Diyos, makikita itong conduct or traits na ito na magmamanifest sa kanilang buhay, the love. As such, they want na ituro din ito sa mga tao sa iglesia or sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. Gusto nilang kung anong pamumuhay meron sa kanila ay ganun din sa mga iniligtas ng ating Panginoong Diyos. So it serves as exhortation sa kanila na kung paano kayong niligtas ng ating Panginoong Diyos, ganun dapat na merong kakitaan ng inyong buhay ng pag-ibig. The church to live this life as well as yun ang nais nila, no? I-guide ang church at as well as yung ito'y napapaloob sa proper teaching and doctrine na kanilang tinanggap. So, yung pamumuhay dapat na tinanggap or ipinapamuhay ng isang mananampalataya or ng iglesia ay nag-uugat sa tamang katuruan at doktrina na kanilang tinatanggap. So, kagaya, it's not an accident no sa ating scripture reading kanina all the words o all the yung ipinamuhay ng ating Panginoong Hesukristo during the temptation, it all comes from the truths of the Word of God. Yung naging result nun is nung mabuting katuruan ay nagtatranslate sa buhay na katagumpayan ng isang mananampalataya. So from verse 5, makikita natin dito that we can see three sources from which love is produced. Kung ang isang tao ay niligtas ng ating Panginoong Diyos, meron siyang pag-ibig sa kaniyang puso. At ito nga yung sinasabi ni Apostle Paul na sinasabi niya dito sa verse 5, subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Sa pag-i-instruct niya kay Timothy, sinabi niya kung ano yung kanilang goal, ano yung kanilang aim. At ito'y nagmumula, ang goal nila is love, at ito'y nagmumula sa tatlong bahagi na ating pag-aaralan sa umagang ito. Kung saan ba o kung paanong napoproduce itong
love na ating binabanggit dito as the goal sa kanilang ministeryo. Makikita natin dito yung tatlong punto natin, no, from which uh, we can see the three sources of love na kung saan, kung paanong napoproduce itong love. Number one is pure heart. Sinasabi dito yung nagmumula sa malinis na puso. Ikalawa, good conscience na nagmumula sa malinis na puso at mabuting budhi. Mabuting budhi, ikalawang punto natin. At pangatlo naman is yung sincere faith at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Ito yung ating magiging mga tatlong punto na kung saan it is the qualifiers or the sources of love, kung saan nagmumula, kung paano napoproduce itong pag-ibig na ito. Ito nagmumula sa pure heart, from good conscience, and sincere faith. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, tulungan mo nawa kami sa pag-aaral namin muli sa iyong salita sa umagang ito. Nawa, matuto kami sa iyong salita at hindi lamang mag-instill ito sa amin pong mga isipan, kundi makita ito sa amin pong pamumuhay individually, o God. Hindi man ito outwardly na nakikita sa amin pong lahat ng aming bagay, ngunit sa amin pong mga personal lives, nawa makita ito, o aming Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. A pure heart. It is the first source of sinasabi dito sa ating mga sa ating talatang pag-aaralan, the first source of which love is produced. This phrase, yung pure heart or yung heart, depicts the inner dimension of Christian existence in its entirety. The heart was regarded as the locus or the location of the human personality and origin of the emotions and intentions. So pag sinabi pong heart, ay hindi po ito tumutukoy lamang yung sa heart shape na nasa dibdib ng isang tao. Ngunit ito'y tumutukoy sa entirety or yung sa kabuuan ng existence ng isang tao. Itong araw, yung location na kung saan ang the human personality and origin of the emotions and intentions. Ito yung dito nagmumula lahat ng emotions and intentions ng isang tao. Hindi lamang po ito napapaloob sa yung kung parte ng isang katawan ng tao. Ngunit sinasabi ng Biblia na pag sinabing yung heart, ito yung focus or yung kabuuan ng isang tao. It is with the heart that people relate to God. Ito yung ginagamit natin in how we relate to God. At hindi lamang po ang heart, pag sinasabi pong heart, ito tumutukoy nga sa kabuuan ng isang tao. Kasama na rin dito yung kanyang pag-iisip, thinking with God. And with the heart, they may call upon the Lord. And sa pamamagitan ng ating puso or yung kabuuan ng ating pagkatao, na kung ito'y ating ibubuin, it express our worship sa ating Panginoong Diyos, or it expresses our resistance or rejection sa ating Panginoong Diyos. Ang heart po ng isang natural man is uh, wala pong pure heart sa isang natural man. No man naturally has a pure heart. Every man's heart is naturally impure. No man can make it pure by his own strength, nor natural man cannot cleanse his heart. Natural man is full of impurity. So, basically po, sinasabi po nito na hindi natural sa isang tao
ang sasabihin natin na isang maging mayroong mabuting puso, mayroong isang ah, malinis na puso. Dahil sa kasalanan po, all man, all man, natural man is uh, has no pure heart. Every man's heart is naturally impure. A heart needs to be cleansed. At dahil po dyan, no, yung pagiging natural na ang tao ay walang malinis na puso, ay nangangailangan ito ng cleansing. It needs to be cleansed in order to restore to its proper worship to God. Ang tinatanggap na worship ng ating Panginoong Diyos ay yung nagmumula sa malinis na puso. So, hindi po tayo makakapag-worship or makakapagpuri, makakapagbigay ng totoong pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoong Diyos kung wala po tayong malinis na puso. So, nangangailangan po na ma-restore po tayo dito sa pamamagitan ng cleansing ng ating kabuuan ng ating pagkatao. At in order to be pleasing to God, kailangan po nating maging malinis. At this can only be done by the Spirit of God. Gaya ng aking sinabi kanina, hindi malilinis ng tao sa kanyang sariling strength, sa kanyang sariling kakayahan, ang kanyang sarili or ang kanyang puso. This can only be done by the Spirit of God. And it is by regeneration and sanctification by Him. These impure hearts ng mga tao can only be cleansed by the blood of Christ that covers multitude of sins and impurities that we have. Kung ating titingnan, no, hindi po magiging malinis ang puso ng mga tao. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinadanak dun sa cross ng Kalbaryo, yan yung nagko-cover, yan yung naglilinis sa lahat ng karumihan na nakikita ng Diyos sa isang taong makasalanan. Yan lamang yung magiging karapat-dapat, makikitang kalinisan, makikitang pure ng Panginoong Diyos sa kanyang paningin, ang dugo at katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Matthew 5:8, ang sinasabi doon kung gaano ka-blessed yung may mga pure in heart. Matthew 5:8 sabi doon, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At kagaya ng ating sinabi dito, no, mapalad ang may mga malilinis na puso, but natural man don't have a pure heart. Ito'y nililinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sila, yung matatawag, yung mga mapapalad. Sila na mga nilinis ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. The person who has come to faith by the gospel is purified by God. Sila yung nilinis ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ephesians 5 verse 6. Ephesians 5:6 sabi dito, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Or 5:26 rather. Ephesians 5:26. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. So, the person who has come to faith by the gospel is purified by God. And love, ito yung pag-ibig, no? Ito yung first source ng love. It comes from the pure heart na nilinis ng ating Panginoong Diyos. Love, the authentic outward expression of Christian faith. Pag meron kang pure heart, nagpo-produce ito ng love. At ito yung katunayan
or authentic outward expression of Christian faith. At ito yung tinataglay ng mga dapat na tinataglay ng mga tao ng Diyos, na katulad ng inilalarawan dito ni Apostle Paul, na kung saan sinasabi niya na itong layunin nila, ito'y nagmumula sa kanilang malinis na puso. At ito'y hindi nagmumula sa kanilang sariling kakayahan ng paglilinis ng kanilang sarili, ngunit ito'y ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ito yung expression or outward expression or authenticity ng na pagkakatanggap ng paglilinis at kaligtasan ng isang tao. At ito'y nagmumula it issues from the person whose emotional and volitional center has experienced cleansing by God. Makikita ito sa isang taong nilinis ng ating Panginoong Diyos. It has pure heart that produces love. Or ito yung source ng unang source natin ng tinutukoy dito, the love. Ito'y nagmumula sa pure heart na nilinis ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa naman nating makikita dito, a source of love is the good conscience. Good conscience, yung balik tayo sa ating text sa 1 Timothy. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Good conscience, mabuting budhi. Katulad ng puso, no? Puso, no, na walang malinis na puso sa isang natural na tao. The natural person has evil and defiled conscience as well. So it follows, a natural man has impure hearts, and a natural person also has evil and defiled conscience and does not perform aright. It is not concerned about sin. It is not concerned about sin and has no remorse in it. Walang pakialam sa kasalanan ang isang natural na tao, dahil ang kaniyang conscience ay defiled and evil, and it has no concern in sin, and walang pagkalungkot or walang pagsisisi sa mga ito. At ang natural man, natural person, it rejects the gospel and therefore corrupted in its performing. At corrupted po sa kanyang pamumuhay. Every man, katulad ng lahat ng tao, every man has conscience. Every man has conscience. May pagkakaiba nga lamang po ito. In the case of believers, they have good and clear conscience. They have good and clear conscience. 1 Timothy 1 verse 19, ang sabi po dito, na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. And 1 Timothy 3 verse 9, sabi rin dito na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. So, in the case of believers, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tao, na nililinis ang kanilang mga budhi or pinagkakaloban sila ng good conscience. Another verse, 2 Timothy chapter 1 verse 3, ang sabi dito, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno, kapag lagi kitang naalala sa aking mga panalangin gabit araw. So, in the case of believers po,
ito po yung kaibahan ng lahat ng tao, no? Meron pong conscience, but in the case of believers, uh, good conscience is in them. At ito'y dahil sa ating Panginoong Diyos. Conscience that is purified by grace of God and purged from dead works by the blood of Christ. Dating dead works ang mga ito, ngunit binago ng ating Panginoong Diyos, nilinis ng ating Panginoong Diyos, at their conscience acts in accordance with the gospel of God. So, ito yung naka-align sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kumikilos ang isang tao according to his conscience. Kung good conscience ang meron nito, it will result in good living. And by the good conscience, man can act uprightly in the discharge of his duty and exercise conscience, void of offense towards God and man. So kung merong good conscience ang isang tao, mamumuhay ito ng matuwid, and mamumuhay ito in accordance, or it exercises na kung saan malinis ito at void sa anumang hindi man perfectly, no, but yun ang direction nito, void of offense towards God and man. Laging nitong aim yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na mabuti sa ating Panginoong Diyos at mabuti sa paningin ng mga tao. It is affected ultimately by the gospel and adheres to it. Ito'y nagmumula dahil sa pagkakapahayag ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ito yung nag-affect sa conscience ng isang tao na kung saan nalilinis ito. Ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita, ang kanyang ebanghelyo upang maipahayag ang katotohanan sa isang tao. And by the working of God in His Spirit, through His gospel, through His word, ito'y nagpo-produce sa isang tao ng good conscience, at ito'y sumusunod dito. Good conscience that is affected mainly by the gospel produces love. So, yan po yung kaibahan ng lahat ng tao merong conscience, but in the believers, there's good conscience, but in a natural man na hindi kinilusan or nilinis ng ating Panginoong Diyos, nananatili itong evil and defiled at patuloy na sumasalungat sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa isang tao ng Diyos, sa isang lingkod ng Diyos, good conscience in them, because that is purified by the grace of God. Ito'y pagkilos, ito'y gawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At lastly naman, yung third source of love and how love is produced, the third aspect as a source of love is sincere faith. It describes Christian existence as a posture or state that consists of active believing in God and the apostolic rather than standing as a measurement of the purity of what one believes. So hindi lang ito yung spectator, no, na I believe pero hindi naman nakikita sa kanyang pamumuhay. Ito'y active believing in God. Active believing in God. So namumuhay ito ng naayon sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ito yung intellectual na I believe in God. Even the devil believe in God, but he don't have this kind of faith. He don't have this sincere faith. He don't have the he has only the dead faith at wala siyang saving faith. It is an authentic faith. Ito yung sincere faith. Tumutukoy ito sa authentic faith na walang halong hypocrisy, without hypocrisy.
It is the true faith which where grace operates and accompanied by good works as a validation of it. Again, ang isang taong niligtas ng ating Panginoong Diyos ay magkakaroon ng authentic faith or sincere faith without hypocrisy. At makikita naman ito or merong outward na expression of this true faith or sincere faith. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Kagaya ng narinig natin kanina, we are not saved by our good works, but we are saved for good works. So, validation po ito na mayroong authentic faith or mayroong true faith ang isang tao kung makikita ito consistently sa kanyang pamumuhay as a validation of his profession of this authentic faith. Contrary naman to the false teachers and false professors of Christian faith, it does not produce fruit of good works and does not edify the church, but rather produces contentions and divisions. At ito yung mga tinutukoy ni Apostle Paul dito sa verse 3 and 4 nating pinag-aralan nung nakaraan, na in-instruct niya or kinumand niya si Timothy to stop these people from teaching different doctrine or different teaching. At dahil hindi ito nagpo-promote ng mabuti para sa kanila, nagkokos pa nga ito ng kaguluhan sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. Yan yung kaibahan. That's the contrary na tinataglay ng mga false professors of faith. Hindi papunta sa kabutihan yung kabutihan ng gawa yung kanilang mga profession, but ito'y nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ito nagpo-promote ng edification, but rather it produces contentions and divisions in someone's life or in the church. Sincere faith is not the doing of man. Again, sa mga tatlong bagay na tatlong source of faith na a source of love na ating binanggit dito, itong pangatlo din, sincere faith is not by the doing of man, but it is from the Spirit of God that works through the proclamation of His gospel message. Ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang kanyang salita upang mag-produce ng sincere faith. Kakibat nito yung pagkilos ng banal na spirito sa buhay ng isang tao. So, kung ating susumahin, no, itong tatlong bagay na ito, hindi ito natural sa isang tao. Ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos sa isang tao, na magkaroon ng isang tao ng pure heart, magkaroon ito ng good conscience, and magkaroon ito ng sincere faith. It is not by the doing of man, it is not by his own strength that he will purify his heart. He will have good conscience and he will this faith without hypocrisy, but it is by God. Yung purely po, ito'y pagkilos ng ating Panginoong Diyos by His grace. So, kapurihan ng ating Panginoong Diyos ang maitataas sa lahat ng mga bagay or dito sa ating mga binabanggit dito. At bilang application din sa ating maikling pag-aaral sa umagang ito, para sa ating mga mananampalataya, nandun pa rin yung ating pagsusuri sa ating mga sarili. We should examine ourselves in light of what we hear in this message. We should examine ourselves. Is this faith? Ito yung kailangan natin i-consider itong mga questions na to, no? Is this faith that we have or that we are professing produces love? Nagpo-produce ba
na nagpo-profess tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, nagpo-produce ba ito ng love, ng edification sa ating kapwa mananampalataya? Another question is, does it produce love to God and His people? Nagpo-produce ba ang ating profession of faith ng love to God and His people? Does it produce personal holiness in the aim of pleasing the Lord? Nagpo-produce din ba ito ng ating personal na holiness bilang ating pagnanais na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos? These are the basis of authentic faith. It produces love as the authentic product of our conversion. And validation nito is by the godly living which the gospel intends to do or yung expects us to do. At kung hindi ito yung makikita or hindi, if it is not the case na kung sa mga pagsusuri natin sa mga questions na aking binanggit ay hindi ito nagpo-produce ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kanyang mga tao, hindi ito nagpo-produce ng personal holiness na nais na makapagbigay lugod sa ating Panginoong Diyos, hindi nagpo-produce ng love. So, if it's not the case, my dear brethren, you should repent and turn to God for the forgiveness of your sins. Maaring false yung profession of faith na tinataglay mo. So repent to God, come to God, repent of your sins, and put your faith in Him. Para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, as the Word of God says, that a natural man is in enmity against God. He opposes God. He has impure hearts. He has corrupt conscience, and he has dead faith. This is the condition of a natural man. And this is your condition, my friend, kung ikaw ay wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung kalunos-lunos na kalagayan mo. Tulad na ng iba, tulad namin nang wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. This is the condition of a natural man na nanganganib sa harapan ng ating Panginoong Diyos. You cannot cleanse yourself by you cannot cleanse yourself, kaibigan, and be pleasing to God by your own doing. Hindi mo kayang linisin ang iyong sarili. Hindi mo may haharap ang iyong mabubuting gawa sa Diyos at ito yung magiging batayan mo para ikaw ay exempt niya or iiwas ka niya sa paghahatol. Only the blood of Christ can cleanse you, and by His righteousness that you will be made pleasing to God. You have no hope apart from Christ, kaibigan. There is no other name, sinasabi ng banal na kasulatan. There is no other name under heaven given to men by which we can be saved. It is exclusively through Him, through the Lord Jesus Christ. It is exclusively sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng Panginoong Jesucristo na ipinanukala ng Diyos nung una pa. Ito yung maglilinis sa kasalanan at mag-iwas sa iyo sa kapahamakan. Ito lamang ang tanging paraan. Wala nang iba pang kaparaanan, not by your religion, not by your good works, or kahit na sino pa bang pinaglalagakan mo ng iyong pananampalataya. It is only through the blood and the righteousness of the Lord Jesus Christ. So, kaibigan, kung nais mong maligtas sa impending judgment ng ating Panginoong Diyos, you should repent right now and believe in the Lord Jesus Christ for you to be saved. Tayo po'y manalangin. Panginoon o aming Diyos, nawa ang amin pong pag-aaral sa umagang ito
na kung saan, kung meron po kaming mga good teachings, good doctrines, nawa ito po yung translate into good and holy living. Nawa ito po yung katotohanan sa buhay ng lahat ng mananampalataya, tulad na tinataglay ng mga totoong mga mananampalataya na may malinis na puso, may good conscience at may sincere faith. And in validation of this, the outward manifestation is the love. The goal is love. Nawa, totoo ito sa lahat ng buhay ng mga mananampalataya. At para naman sa mga wala pa sa aming pong Panginoong Kristo, makita rin nila ang kanilang kalagayan na naturally wala silang mga malinis na puso, walang good conscience, and walang sincere faith. At it is always opposing God. Nagmamahal sa kasalanan, walang pagkamuhi sa kasalanan. Nawa makita nila ang kanilang kalagayan, tumungo sa aming pang Panginoong Kristo, magsisi sa kasalanan at manampalataya sa tanging ipinanukala mo na paraan ng kaligtasan. At ito'y sa pamamagitan ng aming pong Panginoong Kristo sa kanyang dugo at katwiran. Salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.